May nakilala ka na bang tao na hindi maingay, hindi nagpapapansin, pero may kakaibang dating? Hindi sila ang pinakamataas, hindi rin sila ang pinakamaganda o pinakaguwapo. Pero sa kung anong dahilan, hindi mo maiwasang mapansin sila. Parang may malakas na enerhiya sa kanilang katahimikan. Isang natural na aura ng respeto at tiwala sa sarili na hindi na kailangang ipagyabang. Ito ang tinatawag na silent attractiveness. Hindi ito tungkol sa itsura mo, kundi sa kung paano mo dalhin ang sarili mo, paano mo itrato ang iba, at kung gaano ka kakumpiyansa sa kung sino ka. Ang ganitong klase ng karisma ay hindi mo kailangang pilitin o ipakita ng malakas. Kusa itong lumalabas kapag may panloob kang lakas at disiplina. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 11 simpleng ugali na magpapalakas sa iyong presensya batay sa Stoic wisdom. Hindi mo kailangang magpanggap o magbago ng pagkatao. Ang kailangan mo lang ay pagtuunan ng pansin ang mga tamang ugali na nasa iyo na. Handa ka na bang matutunan ang sikreto ng tahimik pero malakas na dating? Una, tanggapin ang tunay na kalayaan. Isa sa pinaka-kaakit-akit na ugali ng isang tao ay ang pagiging tunay na malaya. Hindi dahil wala silang obligasyon, kundi dahil hindi nila hinahayaang diktahan ng opinyon ng iba ang kanilang buhay. Sa panahon ngayon, marami ang naghahanap ng pag-aproba o papuri mula sa ibang tao. Sa social media, trabaho o relasyon. Pero ang mga taong hindi nakadepende sa sasabihin ng iba para maramdaman ang sariling halaga ay mas ginagalang at hinahangaan ng kusa. Ang tunay na kalayaan ay hindi pagiging suwail o pag-iwas sa ibang tao. Hindi ito tungkol sa pagsasabing, hindi ko kailangan ng kahit sino, kundi sa pagiging kumpiyansa sa sarili nang hindi kailangang patunayan ang anuman. Kapag hindi mo hinahabol ang atensyon o pagpapatunay, mas lalo kang nagiging natural na kaakit-akit dahil ramdam ng iba ang iyong kapanatagan. Mga palatandaan ng tunay na kalayaan. 1. Hindi mo ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Maraming tao ang nai-stress dahil palaging tumitingin sa buhay ng iba at ikinukumpara ito sa sarili nila. Pero ang tunay na malaya, hindi naiinggit o nakikipagkumpetensya dahil alam nilang bawat isa ay may sariling landas. 2. Hindi mo hinahabol ang atensyon o papuri. Ang mga taong may tiwala sa sarili ay hindi naghahanap ng validation mula sa iba. Hindi nila kailangang ipakita kung gaano sila kahusay o kayaman dahil alam nilang hindi ito sukatan ng tunay na halaga. 3. May sariling paninindigan. Ang taong may prinsipyo ay mas madaling nirerespeto. Hindi sila basta-basta naiimpluwensyahan ng opinyon ng iba o ng uso. Ginagawa nila ang tama ayon sa kanilang paniniwala. 4. Kaya mong mapag-isa at hindi takot sa katahimikan. Maraming tao ang natatakot mag-isa kaya't palaging naghahanap ng distraksyon, cellphone, labis na pakikisama, o kahit toxic na relasyon. Pero ang tunay na malaya ay masaya kahit walang kasama. Hindi dahil iniiwasan nila ang iba, kundi dahil natutunan nilang mahalin at intindihin ang sarili nila. Stoic wisdom. Ang tunay na kalayaan ay nasa sariling pagkontrol. Sabi ni Marcus Aurelius, ang taong payapa sa sarili ay payapa rin sa mundo. Ibig sabihin, kung kontento ka sa sarili mo, hindi mo na kailangang humingi ng validation mula sa iba. Ang tunay na kalayaan
ay hindi nasusukat sa pera, kasikatan, o mga ari-arian. Ito ay nasa kakayahan mong kontrolin ang sarili mong isip at emosyon. Kapag natutunan mong yakapin ang tunay na kalayaan, hindi mo kailangang ipagmalaki o ipagsigawan ito. Mararamdaman ito ng iba sa kilos mo. Ang ganitong uri ng kumpiyansa at kapanatagan ay tahimik ngunit lubos na kaakit-akit. Pangalawa, paano mapanatili ang tahimik pero malakas na dating? Silent elegance. Sa panahon ngayon kung saan maraming ingay, pagmamadali at pag-aagawan ng atensyon, may kakaibang lakas ang isang taong tahimik pero may dating. Ang silent elegance ay isang klase ng karisma na hindi kailangang ipagyabang. Ito ay lumalabas sa kilos, pananalita, at kung paano mo dalhin ang sarili mo. Ang taong may silent elegance ay hindi kailangang maging pinakamaganda o pinakasikat sa isang silid, pero kapag dumaan sila, mapapansin mo sila. Hindi dahil sila ang pinakamaingay, kundi dahil sa kanilang tindig, kilos, at tahimik pero matibay na kumpiyansa sa sarili. Mga katangian ng isang tao na may silent elegance. 1. Ang kilos at tindig ay mas makapangyarihan kaysa sa salita. Ang paraan ng paglalakad, pagtayo, at pag-upo ay may malaking epekto sa kung paano ka nakikita ng iba. Ang taong hindi balisa, hindi aligaga, at laging kalmado ay mas nirerespeto at tinitingala. Hindi mo kailangang ipagyabang ang iyong kumpiyansa. Ipakita ito sa kilos mo. 2. Magsalita lang kapag kailangan at may halaga. Ang taong may silent elegance ay hindi basta nagsasalita para lang mapansin. Kapag nagsalita sila, siguradong may saysay at lalim ang kanilang sinasabi. Dahil hindi sila madaldal, kapag nagsalita sila, mas pinakikinggan sila ng iba. 3. Manatiling kalmado kahit sa mahirap na sitwasyon. Maraming tao ang madaling mataranta o magalit sa maliit na bagay. Ang taong may silent elegance ay hindi basta-basta nagpapaapekto sa emosyon. Bagkus iniisip muna kung paano dapat kumilos. Sabi ni Marcus Aurelius, habang mas nagiging payapa ang isip ng isang tao, mas lumalakas siya. Ang tunay na lakas ay ang pagiging kalmado sa gitna ng problema. 4. Iwasan ang reklamo at pagsusumbong ng wala sa lugar. Ang mga taong mahilig magreklamo at naghahanap ng atensyon ay kadalasang nakakapagod kasama. Ang taong may silent elegance ay hindi nagdadala ng negatibong enerhiya sa paligid. Kapag may problema sila, hindi sila nag-iingay, kundi tahimik nilang hinahanap ang solusyon. 5. Maging simple pero may lalim. Ang pagiging elegante ay hindi nangangahulugan ng pagiging maluho. Ang tunay na elegance ay nasa pagiging simple pero may dignidad at respeto sa sarili. Ang isang taong maayos manamit, may tamang tindig at laging malinis ay nagpapakita ng self-respect. Aral ng Stoic Philosophy. Ang tunay na lakas ay hindi maingay. Ayon sa Stoic Philosophy, ang pinakamalakas na tao ay hindi ang pinakamaingay, kundi ang pinakakalmado. Ang silent elegance ay hindi lang tungkol sa panlabas na itsura, kundi sa disiplina sa sarili, kakayahang kontrolin ang emosyon at pagpili ng tamang kilos at salita. Kapag natutunan mong mapanatili ang silent elegance, hindi mo kailangang pilitin ang ibang tao na irespeto ka. Kusang darating ito dahil mararamdaman nila ang iyong lakas kahit hindi mo ito ipagsigawan. Pangatlo, ang sikreto ng tunay na sopistikasyon.
Ang pagiging kaakit-akit ay hindi lang tungkol sa pagsasalita o kumpiyansa, kundi pati na rin sa pag-aalaga sa sarili. Ang taong malinis, maayos, at may disiplina sa katawan ay tahimik pero epektibong nirerespeto at hinahangaan. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki sa mamahaling damit o pabango. Ang tunay na sopistikasyon ay makikita sa simpleng paraan ng pagdadala sa sarili. Maraming nag-aakala na ang pagiging sopistikado ay para lang sa mayayaman o matataas ang posisyon sa lipunan. Pero ang totoo, kahit sino ay maaaring maging sopistikado basta marunong alagaan ang sarili sa tamang paraan. Paano mapapanatili ang kaayusan at sopistikasyon? 1. Maging malinis at presko sa araw-araw. Hindi kailangang mamahaling pabango o designer na damit. Sapat na ang pagiging malinis at maayos. Laging malinis ang katawan, maayos ang buhok, at preskong manamit kahit simple lang ang kasuotan. Basta malinis at maayos, mukhang disente at kagalang-galang. Ang taong disiplinado sa personal hygiene ay may natural na kumpiyansa at respeto sa sarili. 2. Gumamit ng banayad na pabango o natural na scent. Ang amoy ng isang tao ay may malaking epekto sa unang impresyon ng iba. Hindi kailangang matapang o sobra ang pabango. Mas maganda ang banayad at preskong amoy na nag-iiwan ng magandang impresyon. Kasama rito ang mabangong buhok, malinis na hininga at maayos na pananamit. Hindi lang ang ginagamit na pabango ang mahalaga, kundi ang kabuuang kalinisan ng katawan. 3. Ayusin ang postura at kilos. Ang paraan ng paglalakad, pagtayo at paggalaw ay may malaking epekto sa tingin ng iba sayo. Laging nakatayo ng maayos, hindi kuba, at may dignidad ang kilos. Iwasan ang pagiging balisa o sobrang mabilis kumilos. Ang isang taong kalmado at kontrolado ang kilos ay nagmumukhang may kumpiyansa at class. 4. Magsuot ng maayos kahit simple lang. Hindi kailangang mamahaling damit, pero dapat laging malinis, maayos ang fit at akma sa okasyon. Ang simpleng pananamit pero maayos na dalhin ay mas kaakit-akit kaysa sa mamahaling damit na hindi bagay o hindi maayos suotin. Ang taong marunong pumili ng tamang pananamit ay nagpapakita ng respeto sa sarili at sa iba. 5. Magkaroon ng disiplina sa sarili. Ang sopistikasyon ay hindi lang sa panlabas na anyo, kundi pati sa ugali at pamumuhay. May tamang oras sa pagkain, pahinga at pagpapahinga. Hindi pabaya sa kalusugan. Ang taong may disiplina sa sarili ay mas madaling nirerespeto dahil ang panlabas nilang kaayusan ay refleksyon ng kanilang panloob na disiplina. Aral ng Stoic Wisdom. Ang panlabas na kaayusan ay salamin ng loob. Ayon sa Stoic philosophy, ang paraan ng ating pag-aalaga sa sarili ay nagpapakita ng ating mindset at disiplina. Sabi ni Seneca, hayaan mong ang panlabas mong anyo ay simple at kagalang-galang, nagpapakita ng payapang isip. Kung maayos kang kumilos, magsalita at manamit, mas madali kang irerespeto ng iba. Ang pagiging malinis, disente, at organisado ay hindi lang tungkol sa hitsura. Ito ay isang tahimik na tanda ng self-respect at inner strength. Kapag natutunan mong alagaan ang sarili sa simpleng pero epektibong paraan, hindi mo kailangang ipagyabang ang iyong sopistikasyon. Mararamdaman ito ng iba sa presensya mo. Pang-apat, maging tunay na present. Sa panahon ngayon,
na puno ng abala at distraksyon. Bihira ang taong kayang magbigay ng buong atensyon sa kausap nila. Maraming tao ang pisikal na nandyan pero ang isip ay lumilipad. Nasa cellphone, iniisip ang ibang bagay o hindi talaga nakikinig. Kaya naman, ang isang taong tunay na present ay nagiging natural na magnet ng respeto at koneksyon. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na presensya. Ito ay ang pagbibigay ng buong atensyon, pakikinig ng may malasakit, at pag-appreciate sa kasalukuyang sandali. Paano maging tunay na present? 1. Makinig ng buong puso, hindi lang para may maisagot. Maraming tao ang nakikinig, pero ang totoo, iniisip lang nila kung ano ang sasabihin nila pagkatapos. Ang tunay na nakikinig ay hindi lang naghihintay ng pagkakataong magsalita. Naiintindihan nila ang sinasabi at nararamdaman ng kausap nila. Kapag ramdam ng kausap mo na tunay kang interesado, mas magiging komportable sila sa iyo. 2. Iwasan ang distraksyon, lalo na ang cellphone. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagiging present ay ang madalas na pagsilip sa cellphone. Kung may kausap ka, iwasang tingnan ang screen o sagutin ang mga notification. Mas mahalaga ang taong kaharap mo kaysa sa social media. Ang pagbibigay ng buong atensyon ay senyales ng respeto, at ang mga taong marunong rumespeto ay mas kaakit-akit sa iba. 3. Ituon ang isip sa ngayon, hindi sa nakaraan o hinaharap. Maraming tao ang hindi makapag-focus dahil iniisip ang nakaraan o nag-aalala sa hinaharap. Ayon sa Stoic wisdom, ang buhay ay nangyayari sa kasalukuyan, kaya dito dapat tayo magtuon ng pansin. Sabi nga ni Marcus Aurelius, confine yourself to the present. Ibig sabihin, dapat nating pahalagahan ang ngayon dahil ito lang ang kaya nating kontrolin. 4. Gumamit ng eye contact at tamang kilos. Ang eye contact ay isang simpleng paraan para ipakita sa kausap mo na nakikinig ka talaga. Maupo o tumayo ng maayos. Iwasan ang pagiging balisa at ipakita sa kilos mo na present ka sa usapan. Kapag tama ang body language mo, mas mararamdaman ng iba ang iyong sinseridad at kumpiyansa. 5. Sanayin ang mindfulness sa araw-araw. Ang pagiging present ay isang habit na kailangang sanayin araw-araw. Subukang mag-focus sa pagkain mo. Maglakad ng hindi nagmamadali o huminto sandali para lang namnamin ang kasalukuyang sandali. Kapag mas nagiging aware ka sa paligid mo at sa ginagawa mo, mas madali mong mapapanatili ang pagiging present sa kahit anong sitwasyon. Aral ng Stoicism. Ang tunay na lakas ay nasa ngayon. Ayon sa Stoicism, ang pagiging present ay isang anyo ng kapangyarihan. Kung kaya mong kontrolin ang isip mo para manatili sa kasalukuyan, hindi ka basta-basta matitinag ng stress, takot o panghihinayang. Kapag natutunan mong maging tunay na present sa bawat sandali, mararamdaman ng iba ang iyong sinseridad, respeto at pagiging konektado sa kanila. Ang ganitong ugali ay tahimik pero makapangyarihan. At ito ang mag-iiwan ng malalim na impresyon sa kahit sino mang makasalamuha mo. 5. Mag-iwan ng konting misteryo. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng tao ay mahilig magbahagi ng kanilang buhay sa social media, ang pagiging misteryoso ay isang bihirang katangian na nakakaakit ng respeto at interes ng iba. Hindi ito nangangahulugan na may tinatago ka, kundi pinipili mo lang kung ano ang dapat at hindi dapat malaman ng iba tungkol sa iyo.
Ang hindi palaging pagsasabi ng lahat ng bagay ay isang tanda ng kumpiyansa at kontrol sa sarili. Ang isang taong hindi laging nagpapaliwanag ng kanyang kilos o isipan ay nagiging mas interesting, mas kagalang-galang, at mas mahirap kalimutan. Bakit kaakit-akit ang misteryo? 1. Hindi mo kailangang ikwento ang lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat galaw mo sa buhay. Kapag masyadong maraming nalalaman ang iba tungkol sa iyo, nawawala ang excitement at misteryo. Mas mainam na unti-unting matutunan ng iba ang tungkol sa iyo kaysa isiwalat mo agad ang lahat. 2. Ang pagtitimpi sa pagsasalita ay nagpapakita ng lakas ng loob. Ang mga taong hindi madaldal at hindi laging nagpapaliwanag ng kanilang sarili ay mukhang mas may kumpiyansa at disiplina. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat tanong. Minsan, mas makapangyarihan ang katahimikan kaysa sa salita. Sabi nga ni Epictetus, manahimik o siguraduhin mong may halaga ang iyong mga salita. 3. Hayaan mong magtaka ang iba. Kapag masyadong predictable o madaling basahin ng isang tao, nawawala ang intrigue. Ang mga taong hindi agad ipinapakita ang lahat ng kanilang iniisip at nararamdaman ay mas nagiging kawili-wiling makilala. Ang pagpapakita ng kaunting misteryo ay nag-uudyok sa iba na mas pagtuunan ka ng pansin. 4. Piliin ang iyong sinasabi. Hindi mo kailangang palaging ipahayag ang iyong opinyon, lalo na kung hindi ito mahalaga sa sitwasyon. Ang pagsasalita ng may halaga ay mas pinapakinggan kaysa sa pagsasalita lang para lang may masabi. Kung ang iyong mga salita ay palaging may lalim at may saysay, mas may epekto ito sa iba. 5. Huwag isapubliko ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat ang buong kwento ng buhay mo, lalo na sa mga hindi mo lubos na kilala. Ang pagpapanatili ng ilang bagay bilang pribado ay isang tanda ng respeto sa sarili. Hindi lahat ng tao ay dapat malaman ang iyong mga plano, kahinaan o personal na buhay. Aral ng Stoicism, may kapangyarihan ang katahimikan. Ayon sa Stoic philosophy, ang taong marunong magpigil sa pagsasalita ay isang taong may kontrol sa sarili. Hindi ibig sabihin na dapat kang palaging manahimik, kundi piliin mo lang ang mga salitang may halaga at hindi basta-basta nagsasalita ng walang saysay. Kapag natutunan mong mag-iwan ng kaunting misteryo, mas maraming tao ang magiging interesado sa iyo. Hindi dahil sa pagiging maingay mo, kundi dahil sa tahimik pero malakas mong presensya. 6. Palawakin ang kaalaman sa iba't ibang kultura. Sa panahon ngayon, kung saan madali nang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng internet at social media, ang taong may malawak na pang-unawa at bukas ang isipan ay mas kaakit-akit. Hindi lang ito tungkol sa pagiging matalino, kundi sa kakayahang makinig, umunawa at igalang ang iba't ibang kultura at pananaw. Ang isang taong may malalim na pag-unawa sa mundo ay natural na hinahangaan hindi lang dahil sa dami ng alam niya, kundi dahil sa kanyang respeto at maingat na pakikitungo sa iba. Marunong siyang makisama sa iba't ibang tao nang may pagpapahalaga sa kanilang paniniwala at tradisyon. Bakit kaakit-akit ang malawak na kaalaman sa kultura? 1. Ipinapakita nito ang pagiging bukas ang isipan. Ang taong may malawak na pag-unawa sa iba't ibang kultura ay hindi madaling manghusga. Alam niyang may iba't ibang paraan ng pamumuhay at pananaw, at hindi lang ang sa kanya ang tama. Mas madali rin siyang nakaka-adjust
sa iba't ibang sitwasyon dahil sanay siyang makisama. 2. Mas madali kang nakakahanap ng koneksyon sa iba. Kapag may alam ka tungkol sa kultura ng iba, madali kang makipag-usap at makahanap ng pagkakapareho sa kanila. Mas nagiging interesting kang kausap dahil hindi lang ikaw ang nagsasalita tungkol sa sarili mo, kundi interesado ka rin sa kwento ng iba. Ang pagiging open-minded ay nagpapadali ng pakikitungo sa iba't ibang klase ng tao. 3. Ipinapakita nito ang kakayahang makinig at umintindi. Maraming tao ang mahilig magsalita, pero hindi lahat marunong makinig ng may tunay na pag-unawa. Ang taong marunong makinig ay nagpaparamdam sa iba na pinapahalagahan sila. Kapag may malawak kang pananaw, mas madali mong nauunawaan ang emosyon at kwento ng iba. 4. Hindi ka basta-basta malilinlang ng panlabas na itsura. Sabi ni Marcus Aurelius, tumingin ng mas malalim, huwag hayaang malinlang ng panlabas na anyo. Ibig sabihin, hindi tayo dapat humusga agad sa isang tao o sitwasyon base lang sa panlabas na nakikita natin. Ang taong may malawak na pananaw ay hindi madaling mahulog sa stereotype o maling akala dahil kaya niyang tingnan ang mas malalim na katotohanan. 5. Mas nagiging makabuluhan ang relasyon mo sa iba. Ang pag-aaral ng ibang kultura ay hindi lang tungkol sa kaalaman, kundi sa pagpapalalim ng koneksyon sa iba. Kapag kaya mong igalang at unawain ang iba't ibang pananaw, mas magiging makabuluhan ang relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Mas nagiging bukas ka rin sa bagong karanasan at mas mabilis kang maka-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Aral ng Stoicism: huwag husgahan ang tao base sa panlabas na anyong nakikita. Ayon sa Stoicism, ang tunay na katalinuhan ay hindi lang nasusukat sa dami ng alam, kundi sa kakayahang magbukas ng isipan sa iba't ibang pananaw. Kapag natutunan mong palawakin ang iyong kaalaman sa iba't ibang kultura, mas madali kang makakakonekta sa iba. Hindi dahil sa pagiging pinakamatalino, kundi dahil sa pagiging bukas sa pag-unawa at pagpapahalaga sa iba. Isang tahimik pero napakalakas na katangian. 7. Ang puso ng pakikiramay. Sa panahon ngayon, kung saan maraming tao ang abala sa sarili nilang buhay, bihira ang tunay na marunong makiramay at magbigay ng buong atensyon sa iba. Ang pagiging mabait, maunawain, at marunong makinig ay hindi lang basta magandang ugali. Ito ay isang tahimik pero makapangyarihang katangian na nagiging daan para mas respetuhin at mahalin ka ng iba. Sa halip na laging isipin kung paano mapansin o makakuha ng atensyon, ang tunay na kaakit-akit na tao ay nagpaparamdam sa iba na sila ay mahalaga. Hindi ito dahil sa bonggang mga aksyon o